Isang maaliwalas na hapon sa unibersidad nang lapitan si Amaya ng kanyang kaklase na si Lyra. Mahinhin si Amaya. Palaging nasa likod ng klase. Bihirang magsalita at walang masyadong kaibigan. Ngunit kilala siya sa kanilang kurso sa culinary arts bilang henyo sa kusina. Kahit ang kanilang mga guro ay napapahanga sa kakaibang linamnam ng kanyang mga putahe. Amaya, gusto mo bang sumama sa amin sa baryo namin sa katapusan? Tanong ni Lyra habang nag-aayos ng mga gamit. May fiesta roon eh. Ikaw na ang magluto. Sikat ang mga putahe mo sa klase kung kaya't nakakasiguro akong magugustuhan ng mga taga-baryo ang lulutuin mo. May kasamang pakiusap ang tono nito. Parang may tinatagong layunin. Ngumiti si Amaya. Tahimik, ngunit may mga matang alam na mas malalim ang imbitasyon kaysa sa sinasabi ng kaibigan. Tumango siya. Sige, maikli niyang tugon. Maghanda ka lang ng maraming karne ha. Ang totoo niyan ay hindi mahilig si Amaya na sumama sa lugar ng kung kani-kanino kahit sa mga kaibigan niyang itinuturing. Ngunit ang imbitasyon ni Lyra ay isang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Hindi para makipista, kundi para busugin ang matagal niya nang hilig gawin. Linggo ng umaga nang umalis sila sa Maynila, sakay ng van. 3 oras ang biyahe. At habang papalapit sila sa baryo Taluktok, ay palubog ng palubog ang araw. Ang mga puno ay unti-unting nagkakakulay uling, at ang mga ulap ay parang usok na bumabalot sa bundok. Tahimik dito sa inyo ah, puna ni Amaya habang bumabaybay sa masukal na daan. Oo, sagot ni Lyra. Dito, simple ang buhay. Walang masyadong ingay. Wala ring masyadong bisita. Pagkarating nila, sinalubong sila ng mga taga roon. Matatandang naangiti pero walang mga kilay. Mga batang may mahabang buhok at mga matang tila laging gising. May kakaibang katahimikan. Parang walang mga alingaw-ngaw. Kahit may tumatahol na aso sa di kalayuan. Ito po si Amaya, pakilala ni Lyra. Siya po ang magluluto sa fiesta mamaya. Tumangulang ang mga matatanda. Isa sa kanila ay lumapit. Isang matandang babae na may bungi-bunging ngipin na nakikita kapag ngumingiti yun. Salamat sa pagpunta, iha. Matagal na naming inaasam ang ganitong gabi. Hindi nagpahalata si Amaya. Ngunit sa loob niya, naramdaman niya ang presensya ng dugo. Hindi dugo ng tao, kundi ng mga nilalang na nananabik dito at hindi dapat naglalakad sa liwanag ng araw. Bandang hapon ay dinala si Amaya sa gitna ng liwasan ng baryo. Nandoon na ang isang malaking lamesa na puno ng mga hilaw na karne, palanggana ng dugo, luya, at kung ano-anong halamang hindi niya kilala. Pero sa mga bagay na naroon sa lamesa, hinding-hindi makikita ang kalamansi, bawang at asin. Gusto nilang kumain ng espesyal, ani Lyra, habang inaayos ang mga kagamitan sa kusina. Pista ngayon ng buwan, sa pangalawang pagkalat ng anino. Hindi nagpahalata si Amaya, pero alam niya na hindi yon simpleng pista. Ang mga aswang, lalo na ang mga sinaunang lahi, ay may ritual tuwing ang buwan ay pumapagitna sa 2 anino. Isa sa gabi, at isa sa mundo ng mga nilalang nakagaya nila. Pinainit ni Amaya ang malaking kawali. Inisa-isa niya ang mga karne. May mga laman loob ng hayop, ngunit may iilang bahagi na hindi niya maikakailang mula sa tao. Daliri, puso, balat na may tahi. Ngunit hindi siya nandiri. Sanay siya sa mga ganoon. At higit sa lahat, ito ang pagkakataong matagal na niyang inaasam. Ang mahuli ang mga halimaw sa sarili nilang bitag. Nang dumilim na ang langit,
Nagsimula ang handaan. Isa-isang naupo ang mga taga-baryo sa palibot ng apoy. Pinaghahain sila ni Amaya ng kanyang mga niluto. Sabaw na pulang-pula, sinigang na lamang loob, inihaw na mukhang hindi baboy, kundi ng isang nilalang. Tahimik silang kumain. Ngunit habang lumalalim ang gabi, nagsimula nang magbago ang anyo ng mga taga roon. Ang mga ngiti ng mga ito ay ibinunyag ang mga matutulas nitong mga pangil. Ang mga kuko'y nagsihabaan. Ang mga matay nanlilisik sa nararamdamang gutom. Tumayo si Amaya sa gitna nilang lahat. "Alam niyo ba kung ano ang inyong mga kinain?" Tanong niya. Tahimik ang mga pangit na nilalang. Walang sumasagot. "Hindi yan karne ng mga tao, kundi karne ng mga katulad nyo. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit hindi nyo nakikita ang inyong mga anak?" Isang babae ang napasigaw. Isang matanda ang tumayo para sumugod. Ngunit bago pa ito makalapit, bumuka ang lupa. Sumigaw si Amaya. Sumambulat ang itim na usok sa kanyang paligid. Tumindig ang kanyang buhok. Tila may sariling buhay. Pumula ang kanyang mga mata at ang kanyang balat ay nagbago ng kulay. Maitim na parang sunog na kahoy, makintab na parang bakal. "Ako si Amaya, huling anak ng Mangkangil. Hindi ako kumakain ng tao. Kumakain ako ng mga aswang." Isa-isa niyang nilundag ang mga nilalang. Wala siyang gamit kundi ang sariling katawan. Matutulis ng kuko. Pangil na parang pinatulis na ng pananabik sa laman ng aswang. Isa-isang tumumba ang mga halimaw. Ang mga palahaw ay umalingaw-ngaw sa kabundukan. Nagmistulang pulang ulan ng liwasan. Ang mga lamesa ay natumba. Ang mga bato'y nabahira ng dugo. Hanggang sa wala nang natira kundi si Amaya. Hinihingal sa gitna ng mga nakahandusay na bangkay. Naiwan si Lira sa tabi. Nanginginig. Hindi siya maagalaw. Hindi siya makapaniwala. Lahat ng kasamahan niya sa baryo, pinatay ng isang akala nila'y tao na kanilang dapat bibiktimahin. Nabaligtad ang mga pangyayari. Wala nang natirang buhay kundi siya. Lumapit si Amaya. Marahan pero matalim ang tingin. "Bakit mo ako dinala rito?" Akala ko..." Nanginginig si Lira. "Akala ko mahina ka eh. Akala ko isang ang tao na aming pagkain. Pero nagkamali ako. Isa ka rin palang aswang na agaya namin. Magtulungan tayo, Amaya. Bumuo ulit tayo ng baryo ng mga aswang. Tayo ang magiging pinakamakapangyarihan at kinatatakutan." "Hindi ako kagaya nyo." Galit na tinig ni Amaya. At sa isang iglap, hinugot niya ang kutsilyong ginamit sa pagluluto. Pinutol niya ang kanang kamay ni Lira. Sumigaw yon, ngunit wala ring nagawa. Walang ibang makakarinig sa kanyang mga pagtangis. Walang kapwa niya aswang ang makapagliligtas sa kanya sa mga oras na yon. Pagkatapos ay hinila ni Amaya ang dila nito at nilaslas. Kinain yun ng buong buo. "Hindi mo na kailangang magsalita. Hindi mo na kailangang manghikayat. Bubuhayin pa rin kita. Pero hindi na bilang halimaw, kundi bilang walang silbing aswang na magtatago na lamang sa liblib." Itinali ni Amaya si Lira sa poste sa gitna ng liwasan. Isinulat niya sa pader ng lumang bahay. Dito sa baryo Taluktok, minsang nanirahan ng mga aswang. Pinatay sila ng isa pang halimaw na mas malupit. Itinirang buhay ang isa para may matuto. Tumindig si Amaya. Iniwan ang kaawa-awang nilalang na dating mapagkunwari at mapangloko. Alam niyang may darating pa ring mga naghahanap ng kapangyarihan, pero hindi na sila magtatagumpay. Habang papalayo si Amaya sa baryo, nasunog ang mga bangkay sa kanyang likuran. Ang langit ay tila sumasang-ayon.
Dumilim, umulan, at binalot ng itim na ulap ang langit. Sa kanyang puso, alam niyang hindi yun ang huli. May iba pang baryong gaya nito. May iba pang lirang naghihintay. Ngunit ngayon, isang mensahe ang naipadala. Ang mga aswang na kagaya ng nasa baryong yun ay merong katapat. At minsan, ang pinakatahimik na klase ng aswang ay ang pinakamatinding bangungot ng iba. Tahimik ang gabi sa baryo ng Santa Salome. Tanging tunog ng kuliglig at huni ng mga tuko ang saksi sa isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Pauwi na si Jared, 16 na taong gulang. Payat ngunit may matang laging alerto. Galing siya sa gubat upang mangolekta ng mga dahon para sa takdang aralin niya sa APP. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang kubo, nagawa sa kawayan at pawid. Ngunit bago pa siya makapasok sa gilid ng silid, may narinig siyang tunog mula sa kusina. Parang may ngumangasab o sumusup sa puroon. Kumunot ang kanyang noo. Maingat siyang sumilip sa siwang ng pinto. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakita niya si Aling Rosa, ang kanyang ina, nakaupo sa sahig. May hawak itong manok, ngunit hindi pa yun patay. Hawak ng kaliwang kamay ang mga pakpak, habang ang kanang kamay ay nakabaon ng kuko sa liig ng hayop. Nanginginig si Jared, habang pinagmamasdan ng ina, na dahan-dahang isinubo ang sugat ng manok at sinipsip ang mainit nitong dugo. Napaatras siya. Isang matining na kalansing ang pumukaw sa atensyon ni Aling Rosa para mapalingon sa anak. Duguan ng labi. Dilat na dilat ang mga mata. Ngunit hindi pa nanakot ang laman ng tingin nito, kundi paghingi ng unawa. Jared, bulong niya. Tinig na puno ng pag-aalala. Hindi na siya nakapagsalita pa. Tumakbo si Jared papasok sa kanyang silid at isinara ang pinto. Nilakasan niya ang radyo. Tila gusto niyang lunurin sa ingay ang kanyang nakita. Sa dilim ng kanyang silid, humiga siya sa banig. Ngunit hindi siya makatulog. Lumulutang sa isipan niya ang mga tanong. Bakit ganun si inay? Aswang ba siya? Bakit ngayon ko lang nalaman? Habang nakatitig sa kisame, may naalala siyang sinabi ng matandang albularyo noon. Kung hindi mo alam kung saan galing ang iyong lakas, baka galing ito sa kaliwa. Napaupo siya. Simula pagkabata, iba na siya. Mas mabilis gumaling ang sugat. Kayang-kaya niyang tumakbo sa gitna ng init ng hindi hinihingal. Kayang buhatin ang sako ng bigas mag-isa. Ang lahat ay inaakalang sadyang masipag lang siya. Ngunit ngayon, may duda na siya. Hindi ba't kakaiba rin ang kanyang panaginip tuwing gabi? Lagi siyang lumilipad, sumisinghot ng dugo, at may mga atungal ng hayop na bumubulong sa kanyang tenga. Kinabukasan, habang nag-iigib ng tubig, napansin niya sa likod ng bahay na may kakaibang liwanag sa lupa. Nakatapat mismo ng puno ng saging na may nakakunyabit na puso nito. Nilapitan niya ito at hinukay. Doon niya natagpuan ang isang pulang bagay, nakahugis ng puso ng saging. Tila nililok sa kristal. Malamig sa palad ngunit tumitibok. Sa paghawak niya sa mutya, may tila umagos na kuryente sa kanyang mga ugat. Lalong bumilis ang kanyang tibok ng puso. Napasigaw siya, ngunit walang tunog na lumabas.
Napaluhod siya sa lupa. Pagmulat ng kanyang mata, nakakakita na siya ng malinaw kahit madilim. Naririnig niya ang bawat yabag ng langgam. Naaamoy niya ang tubig sa loob ng banga kahit malayo yun. At sa kanyang paningin, nakatayo sa likod ng punong saging ang isang lalaki. Maitim ang balat, matulis ang ngipin, at may mga matang pulang-pula. Ngumiti ito. "Dumating na ang araw, Jared," sabi nito. "Ang dugo ay hindi nagsisinungaling." Hindi alam ni Jared kung bangungot ba ang nangyari o totoo. Nang magising siya ay nasa kama na siya. Umaga na. Ngunit ang mga pangyayaring naganap kagabi, ang dugo sa labi ni Aling Rosa, ang mutya ng puso ng saging, at ang pulang matang lalaking nagpakita sa kanya, ay sariwa pa rin sa kanyang alaala. Tila mga latay na hindi mabura. Pagbangon niya, napansin niyang may kakaiba sa katawan niya. Ang dating mapuputlang braso ay tila may hugis na ngayon. Mas malaman, mas matikas. Sa bawat galaw niya, pakiramdam niya ay mas magaan ang kanyang katawan. Hinawakan niya ang isang tabo ng tubig at nadurog yun sa kanyang pagkakapisil. Anong nangyayari sa akin? Mahina niyang bulong sa sarili. Habang naglalakad patungong eskwela, dama niya ang mga pagbabago. Mas mabilis siyang makalakad kaysa dati. Nadidinig niya ang ingay ng mga bubuyog, ang yabag ng mga estudyanteng may lagnat, pati ang bulungan ng mga lalaking umiiwas sa kanya. "Uy, yan yung anak ni Aling Rosa. May nakakita daw doon kagabi. May hawak na manok. Duguan pa raw ang bibig eh." "Eh di aswang nga sila." Alam niyang naririnig niya ang mga yon mula sa di kalayuan, pero hindi niya ito pinahalata. Nanatili siyang kalmado, ngunit sa loob-loob niya ay may apoy na nag-aalab. Pag-uwi niya, nadatnan niyang tahimik si Aling Rosa sa kusina. Nakaupo ito, parang matamlay, waring pinatanda sa bigat ng pag-aagam-agam. "Inay?" Mahinang tawag ni Jared. Hindi yon lumingon. "Inay, totoo ba? Isa kang aswang?" Dahan-dahang tumango si Aling Rosa, tsaka nagsalita sa tinig na tila mas mahina pa sa hangin. "Ako'y dating kabilang sa kanila, anak, pero tumakas ako. Hinakbuhan ko ang lahi kong walang puso. Kaya ako pinarusahan." "Bakit hindi mo sinabi sa akin agad?" tanong ni Jared, nanlalambot sa bigat ng revelasyon. "Para kang halaman na gusto kong lumaki sa liwanag, anak, hindi sa ilalim ng gabi. Pero nagising na ang dugo mo at ang mutya. Kapag napili ka nito, hindi ka na makakatakas." "Mutya? Ano ba talaga yun, Nay?" Sumulyap si Aling Rosa, ang mga matay namumugto. "Iyon ang puso ng gabi, anak. Kapag tinanggap mo ang buong lakas nun, magiging higit ka pa sa tao. Pero mas magiging malapit ka rin sa pagiging halimaw." Kinagabihan, hindi siya makatulog. Tumayo siya at pumunta sa bakuran. Kinuha niya ang mutya mula sa pinagbaunan. Tinitigan niya ito sa ilalim ng buwan. Sa bawat pintig nito, tila tumutugon ang kanyang sariling puso. "Kung ito ang kapalaran ko, hindi ko ito gagamitin para saktan ng mga inosente." Nang bigla, isang sigawang gumising sa katahimikan ng gabi. "Tulong! Tulong po!" Agad siyang sumibat. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang babae, isang tindera sa palengke, na hinihila ng dalawang nilalang na may mahabang buhok, nanlilimahid ang balat, at may mga matang namumula. Mga aswang. Kahit hindi pa sanay, humugot si Jared ng itak mula sa imbakan, sa ilalim ng sako ng kahoy. Iniwan ito doon ni Elias, ang kanyang ninong. Tumalon siya mula sa bakod at sumugod.
Ang una niyang talon ay may layo na halos 3 metro. Hindi niya inaasahan. Bago pa man makaporma ang isang aswang, sinalubong niya ito ng itak sa balikat. Bumaon yun at lumagapak ang katawan ng nilalang. Ang isa na may umatras, nagpakita ng matutulis ng ngipin at sumugod. Ngunit sa isang mabilis na liko ni Jared, naiwasan niya ang atake at sinipa yun. Bumalandra yun sa malaking katawan ng puno, dahilan para madurog ang katawan nito. Humihingal ang babae, nanginginig, ngunit ligtas na. Lumapit si Jared. "Tao ka ba talaga?" tanong ng babae. Mangiyak-ngiyak. Ngumiti si Jared ng marahan. "Oo, tao ako. Pero hindi pangkaraniwan." Sa kadiliman, may 2 pares ng pulang mata ang nanonood sa kanya. Mula sa itaas ng bubungan, may narinig siyang bulong. "Handa na siya. Ihanda na ang pagsundo." Mula sa bubungan ng isang lumang bahay sa gilid ng kagubatan, 2 pares ng mata ang kumikislap sa dilim. Pula, nagbabaga, at puno ng pagnanasa. "Nakita mo, Lagrida?" bulong ng isa. "Oo, Narok," sagot pa ng isa. Isang babaeng ang balat ay kulay uling at ang buhok ay kasing itim ng gabi. "Walang duda, siya ang anak ng taksil at ang tagapagmana ng mutya ng puso ng saging." "Oras na," sabi ni Narok. "Ang bagong henerasyon ng ating lahi ay handa na. Siya ang susunod na mamumuno sa mga mandirigma. Sa kanyang ugat ay dumadaloy ang kapangyarihan ni Rako." Bigla ay naglaho sila sa dilim, naiwan ng malamig na hangin at ang hunin ng mga kwago. Kinabukasan, napansin ni Jared na tila iba ang pakikitungo ng mga tao sa kanya. Tumahimik ang tindera ng tinapay nang dumaan siya. Umiwas ng tingin ng karpintero. Pati si Mang Gaspar, ang matandang kotsero, ay hindi lumingon. Pag-uwi niya, nadatnan niyang may mga nakasabit na tuyong palaspas sa labas ng kanilang bahay. "Nay, may problema ba?" Tumango si Aling Rosa. Hindi na nagulat. "Ipinaparamdam ng mga tao ang takot, anak. Hindi nila maiintindihan. Ang dugo nga natin ay panira sa kaayusan ng pangkaraniwang buhay. Pero mas malala pa riyan ang mga darating." Napakunot noo si Jared. "Mas malala pa?" Hindi na siya sinagot ng ina. Sa halip, pumasok ito sa kanilang silid at kinuha ang isang antigong baul. Mula rito, inilabas niya ang larawan ng 3 nilalang. Isa ay mukhang tao na may itim na balabal. Isa ay mukhang uwak. At isa ay babaeng may pakpak sa likod at mga kuko na abot sa tuhod. "Sila ang mga tagapaghatid ng pagbabalik mo, anak," paliwanag ni Aling Rosa. "Ang mga tito at tita mo, sila ang mga unang maghahanap sa'yo." Kinagabihan, bumisita si Ninong Elias sa kanilang bahay. May bitbit siyang isang itim na bag. "Ito ang kinakatakutan ko," aniya, habang isinasara ang pinto. "May mga balitang may mga pinaslang na baka sa kabila ng ilog. Ang mga lamang loob daw ay nawawala. At may mga batang natagpo ang parang tuyo na ang katawan." Hinugot ni Elias mula sa bag ang isang lumang itak na may mga ukit ng sinaunang baybayin. May mga abo ito sa gilid. "Panahon na, Jared. Hindi mo na sila maiiwasan. Pero kung ipaglalaban mo ang pagiging tao mo, dapat mo silang harapin. Hindi bilang pamangkin, kundi bilang manunugis." Sa ilalim ng maputlang buwan, habang nagbabantay sa bubungan, naramdaman ni Jared ang malamig na ihip ng hangin. Sumipol ang kawayan sa paligid. Tila may dumaan sa hangin. Mula sa madilim na bahagi ng kagubatan, isang babaeng anyo ng tao ang lumabas.
Nakaputi yun at tila walang paa. Lumulutang. Sa likod nito ay may dalawang nilalang na kalahating hayop, kalahating tao. Si Narok ay may matulis na sungay at pangil, habang ang isa pang aswang ay naglalakad na parang hayop. 4 ang kamay at isang muka na may mata sa noo. "Sumama ka sa amin, Jared," wika ni Lagrina. Ang tinig ay tila paos. "Huwag mo nang ipilit ang pagiging tao. Ang hinaharap mo ay hindi dito. Sa ating angkan ka na babagay. Doon, isa ka sa magiging tagapamuno." Ngunit nanatiling matatag si Jared. Hawak ang itak. "Ang dugo nyo ay hindi dumadaloy sa akin. Pero ang puso ko ay akin. At hindi ko ibebenta ang aking kaluluwa sa inyo." "Sayang," ani Narok. Sabay sigaw na para bang atungal ng mabangis na hayop. Tumalon si Jared. Sinalubong ni Narok sa ere. Nagpang-abot ang kanilang mga palad at kamao. Bumagsak sila sa lupa na parang kidlat. Si Lagrina naman ay bumuga ng itim na usok. Tinangkang bulagin si Jared. Ngunit nakapikit si Jared habang gumagalaw. Ginagamit ang pandinig, pang-amoy, at ang pakiramdam. Sinaksak niya ang katawan ng aswang na katawang hayop sa tagiliran nito, gamit ang itak. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito. Si Narok ay humugot ng dalang espada, ngunit sa isang mabilis na ikot ay nailagan at nakontra ni Jared ang pag-atake nito. Tinamaan niya si Narok sa balikat. Tumalsik ang dugo noon. Si Lagrina na galit na ay nagbukas ng malalaking pakpak at tinangkang lumipad. Ngunit sa ere pa lang ay naroon na rin si Jared dahil sa mataas na pagtalon nito. Inabangan niya si Lagrina at inundaya ng saksak sa dibdib. Bumagsak ang 3 sa lupa. Sugatan. Tumitig si Jared sa kanila. "Sabihin nyo sa mga natitira pang lahi nyo, hindi ako magiging katulad ninyo." Umatras ang 3. Gumapang pabalik sa dilim. Ngunit bago tuluyang mawala, nagbanta si Lagrina. "Hindi mo maiiwasan ang araw ng pagkagising, Jared. Darating siya. Sira ko. At wala kang kalaban-laban sa kanya." Sa loob ng bahay, habang nililinis ang dugo sa kanyang sugat, napatingin si Jared sa mutya. Patuloy itong tumitibok. Tila nabubuhay sa bawat halimaw na kanyang nakakalaban. Wala pang araw nang pumarada ang lumang motorsiklo ni Ninong Elias sa gilid ng kanilang bahay. May sakong puno ng gamit na itim, pulang pamigkis, mga bote ng langis, pulbos ng ugat, mga itak, at mga anting-anting na tila naglalaman ng lihim na kapangyarihan. Hindi pa man nakakapagsalita si Jared, binigyan na siya ni Elias ng matalim na tingin. "Wala nang atrasan, Jared," anito habang hinuhugot ng itim na kalasag na may ukit ng mata sa gitna. "Hindi ka ordinaryong tao at hindi ka rin ganap na aswang, pero maaari kang maging pinakamatinding tagapuksa nila." Ilang kilometro ang layo mula sa baryo, sa ilalim ng mga talahiban at masukal na kagubatan, dinala ni Elias si Jared sa isang tagong kuweba sa paanan ng bundok. Sa loob ay may mga upuan na yari sa mga buto ng hayop at mga dingding na puno ng ukit ng mga kwento, mga alamat ng pakikipaglaban sa mga aswang. Dito raw dating nagpapahinga ang mga matatandang manunugis, mga bayani na ang dugo'y isinumpa upang tapusin ang lahi ng mga aswang. Sa gitna ng kuweba ay may apoy na laging nagliliyab. Sagrado raw yun, hindi na uupos kailanman. Dito sinimulan ni Elias ang pagsasanay. Sa unang linggo, pinasuot si Jared ng pulang pamigkis at pinayakap sa katawan ng itim na sinturon na yari sa balat ng sawa. Tinuruan siya ng tamang pagtama ng itak, sa leeg, sa gulugod, sa dibdib, at sa ilalim ng kilikili. Mga bahagi ng katawan ng aswang na kailangan tamaan.
upang masiguradong mamatay ito. Sa unang pagsubok pa lang, sumugat ang sarili niyang itak sa kanyang kamay, ngunit hindi siya huminto. Sa ikalawang linggo, sinabak siya sa mata ng kadiliman, isang pagsubok kung saan kailangang maglakad sa madilim na lagusan na may mga aninong nilikha ng mga misteryo. Sa bawat maling galaw, may matatalas na kawayan na babagsak mula sa kisame. Natutunan niyang makinig sa paghinga ng paligid. Hindi mata ang dapat gamitin, kundi pandinig at pakiramdam. Sa ikatlong linggo, pinainom sa kanya ang dugo ng kalumbibit, isang halamang kasing bisa ng anting-anting na sinasabing nagpapalakas ng katawan, ngunit tinutukso ang kaluluwa. Sa isang gabi, muntik siyang mapa sa ilalim sa panaginip, isang ilusyon na ginawa ng mga aswang upang makumbinsi siyang sumuko, ngunit nilabanan niya to. At sa ika-4 na linggo, sa wakas, binigay sa kanya ni Elias ang isang itak na may ukit ng tunay na pangalan ni Jared, isang pangalan sa lumang wika na nangangahulugang anak ng liwanag at dilim. Sa sandaling yun, parang may dumaloy na bagong sigla sa kanyang katawan. Ipinangako niya sa sarili, gagamitin ko to hindi para maghari, kundi para ipagtanggol ang mga inosente. Sa gabi ng ika-4 na linggo, biglang dumating si Ninong Elias, duguan, nanginginig, may sugat sa muka. Sinugod nila ang bahay ninyo. Ang mga kapatid ng iyong ina, sila Grina at Naruk, bumalik sila at dinukot ang iyong ina. Hindi na naghintay si Jared. Sakay ng motorsiklo ni Elias, sumibat siya pabalik sa baryo. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang 3 nilalang, nakalutang sa hangin, hindi mapakali ang mga mata. May dalang mga pusang putol ang katawan at isang batang lalaki na hawak-hawak sa buhok at umiiyak. Ilabas niyo ang nanay ko, sigaw ni Jared. Nilingon siya ng isa sa mga halimaw. Narito na ang ating tagapagmana. Walang sinayang na oras si Jared. Tumalon siya sa ere at inundaya ng itak ang nilalang na may pakpak. Naputol ang pakpak nun at bumagsak sa lupa, gumulong sa alikabok. Ang isa ay lumapit at nagpasiklab ng apoy mula sa palad. Ngunit gamit ang kanyang kalasag, nasalag ito ni Jared at itinapon pabalik ang atake. Nasunog ang balat ng nilalang. Hindi niyo ako alipin, sambit niya. Ako ang inyong katapusan. Sa huling sagupaan, tinaga ni Jared ang isa pa sa leeg, gamit ang itak na may mutya rin sa dulo ng hawakan nito. Nang tamaan yon, parang pinunit ang balat ng nilalang. Tumilamsik pa ang dugo noon, nang hinayon at tuluyang bumagsak sa lupa. Pagkatapos ng labanan, lumapit sa kanya ang batang iniligtas niya. Kuya, ano ka ba talaga? Ngumiti si Jared, pawis na pawis at sugatan. Isa akong tao na may kapangyarihang pinili kong gamitin para sa kabutihan. Nailigtas niya ang bata, pero ang kanyang ina ay hindi pa rin. Mula sa likod ng ulap, muling dumaan ang anino ng buwan, at sa kabila ng bundok, sa isang kuweba ng aswang, may pares ng pulang mata ang nagbukas. Panahon na! Bulong ng lalaking matagal nang nawawala. Panahon na para magbalik ako. Sa gabing ang buwan ay mistulang dugo sa langit, dumagundong ang lupa sa paanan ng bundok ng lintaon. Sa ilalim ng kuweba ng mga aswang, muling nagbukas ang mga matang ilang dekada nang nakapikit. Sa kanyang pagkaagapo sa batong may sumpa, bumangon si Rako, ang dakilang pinuno ng lahi ng mga halimaw, ang ama ng kadiliman, ang pinuno ng mga aswang. Ang kanyang balat ay parang uling, at ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy. Ang kanyang tinig ay parang bulong ng libo-libong kaluluwang nawawala.
Dugo ko ang dumadaloy sa batang yon. Ngunit pinili niyang maging liwanag. Panahon na upang siya'y ibalik sa lahi ko. Sa kuweba ng mga tagapuksa, naglalakad paikot si Ninong Elias habang nagsisindi ng mga sinaunang sulo. Nasa harap niya si Jared, suot ang pulang pamigkis at hawak ang itak na may sariling pangalan. Si Rako ay bumangon na, ani Elias. Siya ang dahilan kung bakit tumalikod ang nanay mo sa kanyang lahi. Siya ang nagtangkang sunugin ng buong Santa Salome. 30 taon na ang nakararaan. At ngayon, siya ang dapat mong harapin, Jared. Hindi sila nag-iisa. Mula sa mga anino ng kuweba, lumabas ang mga matatandang manunugis. Ang mga dating mandirigmang tinuruan ni Elias. May pilay ang isa, bulag ang isa. Ngunit ang apoy ng katapangan ay muling nagliliyab sa kanilang mga mata. Para sa huling pagkakataon, magsasama tayo upang tapusin ang lahing matagal nang piniling maging halimaw. Sa ilalim ng dilim, sinugod nila ang kuta ni Rako. Sa paanan ng bundok, sinalubong sila ng hukbo ng mga nilalang. Mga aswang na nag-aanyong tao, hayop, at kung minsan ay usok. Nag-umpugan ng mga itak, nagtagisan ng sigaw at atungal. Habang ang mga dating manunugis ay nakikipaglaban sa mga alagad ni Rako, si Jared at Elias ay nagtungo sa pinakaloob ng kuweba, kung saan nakatayo si Rako, naangiti, tila hindi natitinag. Hindi mo ako matatalo, bata. Ako ang pinagmulan ng lakas mo. Ngunit matatag si Jared. Hindi mo ako pag-aari at hindi mo kontrolado ang aking kapalaran. Nagtagisan sila ng lakas. Ang itak ni Jared laban sa pulang sibat ni Rako. Sa bawat salpukan ng kanilang sandata, yumayanig ang kuweba. Sa isang iglap, sinunggaban ni Rako si Jared at itinapon sa pader ng kuweba. Napasigaw si Elias, ngunit bago siya makatakbo, sinunggaban din siya ni Rako at ibinalandra sa pader. Matapos noon ay bumalik ang atensyon niya kay Jared na nagpupumilit tumayo. Sinakal niya ito ng ubod ng higpit. Sa huling segundo, habang pinipisil ni Rako ang leeg ni Jared, muling tumibok ang mutya ng puso ng saging sa loob ng kanyang katawan. Tila nagising ang tunay na anyo ni Jared. Hindi halimaw, kundi tagapamagitan ng dilim at liwanag. Tumindig siya, tila pinapatnubayan ng espiritu ng mga naunang manunugis. Sa kanyang mga mata, nagliyab ang pag-asa. Rako! Sigaw ni Jared. Hawak ang itak na may mutya. Umatake siya. Isang saksak sa dibdib, pero hindi tumagos. Tumabi si Elias, sugatan at iniabot sa kanya ang huling alas, ang mutya ng dagat. Isang sinumpang butil na kayang pumunit ng kahit anong kalasag ng kadiliman. Ito lang ang paraan, Jared. Gamitin mo! Itinusok ni Jared ang anting-anting sa hawakan ng kanyang itak, at sa huling hiyaw, umatake siya. Isang taga na may dala ng lahat ng pasakit, galit, at pagmamahal para sa kanyang ina, para sa mga taong pinatay ng mga aswang. Tumagos ang itak sa puso ni Rako. Sumigaw ang halimaw, nabalot ng apoy, at tuluyang nawasak, kasama ng kanyang kaharian sa loob ng bundok na yon. Pagkatapos ng labanan, sa itaas ng bundok, sumikat na ang araw. Sa kauna-unahang pagkakataon, tila mas lumiwanag ito kaysa dati. Sa tabi ni Jared ay si Elias, nakaupo at hinang-hina, ngunit may buhay. Tapos na, bulong ni Elias. Tapos na ang paghahari ng kadiliman. Nang bumalik sila sa baryo, ay sinalubong sila ng mga tao. Hindi natakot sa kanila, kundi may respeto at pasasalamat. Si Aling Rosa ay buhay.
Nailigtas nila sa mga aswang matapos mapatay ang pinuno ng mga ito. Anak, nailigtas mo kami. Niligtas din ako ng pagmamahal mo, inay. Sagot ni Jared. Sa ilalim ng punong saging, muling ibinaon ni Jared ang mutya. Ang kapangyarihang ito ay hindi para sa pagmamataas, kundi para sa pagprotekta. Kung muling babalik ang dilim, narito lang ako. Sa paanan ng bundok Tibulawan ay matatagpuan ang baryo ng mapayapa, tahanan ng mga sinaunang antingero. Tahimik ang pamumuhay roon, ngunit sa ilalim ng kapayapaang yon ay nakatago ang matandang kaalaman. Ang bawat antingero ay tagapangalaga ng mutya, isang bagay na nagbibigay ng kakaibang lakas sa mga nagtatangan nito. Pinakakilala sa kanila si Berting, ang mayabang ngunit hinahangaang mandirigma na may mutya ng kidlat. Mabilis siyang gumalaw, parang kidlat sa tuwing may labanan. Palagi siya ang unang pinupuri, at ito'y lalong nagpapalaki ng kanyang ulo. Meron siyang mga tagasunod, kabataang antingero, na ginagaya ang kanyang tikas at asal. Ngunit sa isang dako ng baryo ay tahimik lang na namumuhay si Mando, isang magsasaka. Madalas siyang pinagtatawanan sa dahilang hindi siya nagsasalita. Kung ang usapan ay patungkol sa tapang o taglay na lakas, ang hindi alam ng lahat ay siya ang nagtatangan ng mutya ng bakal, isa sa pinakamalakas na mutya na umiiral. Isa rin yon sa mga pinakamahirap makuha. Sa gabi-gabi ay palihim siyang nagsasanay sa likod ng bundok. Pinatitibay ang kamao, pinalalakas ang katawan. Ayaw niyang iasa ang kanyang taglay na lakas sa tangan niyang mutya. Ang kanyang nais ay lumakas ang kanyang pisikal na katawan, kahit hindi siya tulungan ng mutya niyang tangan. Hindi niya kailangan ng papuri, tanging kapayapaan lang ang kanyang hinahangad. Sa kanyang puso, ang lakas ay ginagamit sa pagprotekta at hindi sa pagmamataas o pagyayabang. Isang umaga, dumating si Mang Asyong, ang matandang pinuno ng mga antingero, na may dalang masamang balita. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga hayop. Pero hindi lang yun, dahil may 2 tao nang hindi nakakauwi mula sa pangangahoy doon sa kaswalan. May mga natagpuan ding mga bakas ng kagat at kalmot sa mga puno. Nagsimula na raw muling gumalaw ang mga nilalang sa kabundukan. Ipinatawag niya ang lahat ng antingero sa buluwagan ng kapatiran. Naroon si Mando, tahimik lamang sa isang sulok, nagmamasid at nakikinig. At gaya ng inaasahan, si Berting ang unang tumayo. Ako na lang ang pupunta, Mang Asyong. Hindi na kailangan ng iba. Mas mabilis pa ako sa hangin. Sayang lang ang oras kung sasama pa sila. Hindi ka po pwedeng mag-isa, Berting. Mariing sagot ni Mang Asyong. Kaya ko to. Ayoko nang may mga sumasagabal sa galaw ko Pabigat lang sila. Napuno ng katahimikan ang buluwagan. Gustuhin man ng mga miyembro na suwayin ng inasal ni Berting ay hindi na nila tinangka. Alam nilang kaya silang patumbahin ni Berting sa isang iglap lang dahil sa taglay nitong bilis. Tiningnan ni Berting ng masama ang pinuno.
tsaka tumalikod at umalis. Ang ilan ay napatingin sa kanya na may paghanga pa rin, ngunit may ilan ding lihim na nag-aalala at naiinis sa ikinilos nito. Sa kagubatan ng Tibulawan, naglalakad si Berting na buo ang loob. Ang hawak niyang impormasyon mula sa isang kasamahan ay nagsasabing ordinaryong aswang lang ang kanilang kalaban. Isang grupo lang ng mga gutom na nilalang na madaling tapusin. Pero nang marating niya ang pinakagitna ng gubat, may kakaibang amoy ang humaplos sa ilong niya. Malansa at may halimuyak ng sariwang dugo. Mula sa kadiliman ay lumitaw ang mga nilalang na may pakpak na parang paniki. May matutulis na kuko at ngipin na kayang punitin ng balat ng kahit sinong tao. "Gabunan!" bulong niya, sabay atras. Kahit tiwala siya sa kanyang kakayanan, alam niyang ibang usapan na kapag gabunan ang kakaharapin. Hindi siya mananalo nang walang ginagawang pagpaplano. Ngunit huli na, mabilis silang dumami. Parang nagsulputang kabote mula sa mga anino ng mga dahon at katawan ng mga puno. Napalibutan na siya. Samantala, sa baryo, lihim na kinausap ni Mang Asyong si Mando. "Alam kong tahimik ka lang, Mando. Pero alam ko rin kung gaano kalalim ang lakas mong itinatago. Sundan mo si Berting. Nilamon na siya ng kayabangan, kung kaya't nabulag na siya at hindi niya na makita ang totoong panganib." Tumangulang si Mando. Alam niyang may mali. Ang nagbigay ng ulat na animoy ordinaryo lang namang aswang ang nagkukuta sa kasukalan ay si Kaloy. Isang antingero na matagal nang may inggit kay Mang Asyong. Hindi alam ng karamihan. Si Kaloy ay isang tagapagsilbi ng mga aswang. Si Kaloy ay matagal nang may kasunduan sa mga gabunan. Ang kapalit ng kapangyarihan ay pagkakanulo sa mga kapwa antingero. Sa katahimikan ng gabi, sinundan ni Mando ang landas patungo sa bundok, kung saan nagkukuta ang mga aswang. Sa kabilang banda naman, sinubukan ni Berting na makipaglaban. Ang bilis ng kanyang mutya ay naging sandata para sa pag-iwas. Ngunit sa dami ng gabunan, unti-unti siyang nabibitag. Sumisikip ang espasyong kanyang ginagalawan. Sa isang iglap, isang kuko ang bumaon sa kanyang balikat. Napaatras siya, duguan. Tinangka niyang tumakbo, ngunit isang gabunan ang lumipad sa kanyang harapan. "Wala kang takas!" sambit nito. Ngunit bago pa siya tuluyang tapusin ang gabunan, may isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Parang bakal na tumama sa batok ng halimaw. Natumba to at hindi na makatayo. Si Mando yun. Mula sa dilim ay biglang lumitaw. Tahimik, walang bitbit na kahit anong armas. Subalit nakatayo ng matatag. Sa isang iglap ay nilusob siya ng isang gabunan na naroon. Nakahanda siya nitong tusukin sa katawan gamit ang matutulis na kuko. Subalit hindi umilag si Mando. Sa halip ay inabangan niya ang gabunan na makalapit sa kanya. Nang eksaktong magkaharap na sila ng gabunan, ay dumapo ang kamao niya sa sikmura nito. Umatras ang halimaw, sumuka ng itim na dugo, napaluhod sa lupa at namimilipit ng husto. Isa, dalawa pa, tatlong suntok pa, at tatlong gabunan pa ang nabuwal. Ang bawat suntok ay may tunog na parang kampana sa simbahan, malalim, mabigat, at matatag. Napamulagat si Berting. Mando? Tatahimik ka na lang ba riyan? O tutulungan mo ako? Maikling sagot ni Mando. Sa gitna ng gabi, magkasama sina Mando at Berting. Mabilis si Berting, malakas si Mando.
Sumasayaw sa lupa ang bilis ng kidlat habang umuuga ang lupa sa bawat kamaong bakal. Pinagpapalit-palitan nila ang bawat atake. Sa bawat gabunan na umaaligid, may tumatama, isang sipa, isang suntok, isang malutong na hampas. Sa wakas, natuto si Berting makinig sa ritmo ni Mando at doon nila nadiskubre ang kombinasyong walang kapantay. Si Berting ang nanglilito sa pamamagitan ng kanyang bilis at si Mando ang tatapos gamit ang kanyang kamao. Hanggang sa matira na lang ang pinakamalaki sa mga gabunan, ang pinuno, isang matandang aswang na may mas malalapad na pakpak at makapal na balahibong kulay abo. Ang pinuno ng gabunan ay humagalpak ng tawa. Dalawa lang kayo. Ako ang bantay ng kagubatan. Kabisado ko ang lugar na to. Hindi na kayo makakalabas ng buhay rito. Mabilis na sumugod si Berting. Sa isang iglap ay nasa likuran na siya ng pinunong gabunan. Subalit ng laki ang kanyang mga mata. Nang biglang humarap sa kanya ang aswang, iwinasiwas lamang siya nito at tumilapon siya sa isang malaking katawan ng puno. Matinding pinsala ang kanyang natanggap para sumuka siya ng napakaraming dugo. Sa muling pagharap ng gabunan, ay nagulat ito dahil nasa harap niya na si Mando. Isang napakalakas na suntok sa sikmura ang pinakawalan nito. Nang makitang nawala sa balanse ang gabunan, ay isang suntok naman sa isa nitong pakpak ang pinakawalan ni Mando. Sa ganoong paraan, ay hindi na ito makalilipad at makakatakas. Nagtangkang maipagsabayan sa laban ng pinunong gabunan. Subalit tila kasing tigas ng bakal ang balat ni Mando at hindi bumabaon ng kanyang ngipin o kuko. Sa huling pagkakataon ay sa mukha na pinuntirya ni Mando ang pinunong gabunan. Isang sunod-sunod na suntok ang pinakawalan niya. Bawat tama sa mukha ng pinunong gabunan ay parang kulog. Bawat puwersa ay kasing bigat ng bakal. Sa huli ay bumagsak ang pinunong gabunan. Ang lupa'y nadilig ng itim na dugo galing sa durog nitong mukha. Pasan ni Mando si Berting. Hindi nito ininda ang bigat. Sa pagdating nila sa baryo, nagtipon ng lahat. Walang makapagsalita. Si Mang Asyong lang ang lumapit. Ngayong nakita nyo na, ang lakas ay hindi laging sinisigaw at pinagyayabang. Mando, maraming salamat. Sa pagkakataong yun, ang mga kabataan ay natahimik. Ang mga matay hindi na nakatuon kay Berting, kundi kay Mando, ang tahimik na tagapagligtas. Lumapit si Berting kay Mando, yumuko siya, at humarap sa karamihan. Totoong mabilis ako, pero hindi ko alam ang hangganan ng sarili kong kakayanan. Mando, salamat sa pagsagip. Ngayon ay alam ko na, mas malakas ang kamaong may kababaang loob. Ngumiti naman si Mando. Kakayanan na hindi ginagamit sa kayabangan ng tunay na lakas. Yan ang lagi nating dapat tandaan. Sa mga sumunod na buwan, magkasama na silang nagsasanay. Ang dating mapagmataas, ngayon ay natuto ng makinig. Ang dating tahimik, ngayon kinikilala ng tagapagtanggol. Sa bawat hampas ng kamaong bakal ni Mando, isang aral lang namamayani. Ang tunay na mandirigma ay hindi kailanman kailangang sumigaw para mapansin. Ang kanyang lakas ay kusa ng uukit ng pangalan sa kasaysayan. Ang hangin sa Santa Ignacia ay malamig. Parang dumadaos-dos sa mga buto. Sa loob ng isang lumang van,
Nagsisiksikan ng 13 kabataan at ang kanilang driver. Tawa ng tawa, kwento rito at kwento roon. Pinaplano pa nila kung ano ang mga kukunan ng litrato sa Hidden Village na umano'y napakaganda ayon sa isang vlog na nabasa ni Cheska sa internet. Ngunit habang binabaybay nila ang liblib na daan sa agubatan, biglang naputol ang kasiyahan nang unti-unting tumigil ang van. Nag-init kasi at umusok ang makina noon. Walang signal sa bahaging yun ng daan. Sinabayan pa ng bahagyang ulan. Takot at inis ang nararamdaman ng bawat isa. May baryong malapit dito, sabi ng matandang lalaking biglang lumitaw mula sa gilid ng daan. Puting-puti ang buhok, kulubot ang balat, at nanlilisik ang mga mata. Tawagin nyo na lang akong Tatay Manong. May kubo ako roon. Pwede kayong makisilong. Walang ibang opsyon. Naglakad sila. Basang-basa. Nilalamig. Hanggang marating nila ang isang kakaibang baryo na tinutukoy ng nagpakilalang Tatay Manong. Walang sinag ng araw kahit tanghali. Lahat ng bahay ay yari sa kahoy at pinatuyong dahon. Masyadong tahimik ang baryong yon. Habang pinapakita ni Tatay Manong ang kwartong tutulugan nila, napansin ni Gabriel ang mga mata ng batang nakasilip mula sa bintana. Dilaw ang mga mata. Waring gutom ang mga yon sa pagkakanganga. At maya-mayang nagpupunas ng laway ng mga ito na tumutulo sa gilid ng mga bibig. Tila may mali rito, bulong ni Gabriel kay Erin. Parang ibang mundo. Nang sumapit ang gabi ay nagsalo sila sa hapunan. Tinolang manok na itim ang laman at gulay na hindi nila kilala. Tahimik ang mga taga-baryo habang pinagmamasdan sila. Nag-uusap ang mga turista pero palihim din silang kinakabahan. Baka exotic lang to, sabi ni Marco habang ngumunguya ng karne. Ngunit si Leo, matapos sumubo, ay biglang namutla. Parang may lasang dugo ah. Tumayo si Gabriel. Busog na po kami, Tatay Manong. Hindi na po namin kayang ubusin ang mga natitirang pagkain. Pangangatwiran pa nito. Nagtawanan ng mga taga-baryo pero walang sinabi. Matapos ang hapunan, nag-ayos na sila ng tulugan sa iisang malaking kubo. Kinabukasan, nang magising si Erin, napansin niyang wala na si Leo. Wala rin ang bag nito. Wala rin ang cellphone. Baka umihi lang, sabi ni Janine. Ngunit paglabas nila, sa ilalim ng puno ng nara sa tabi ng ilog, ay may nakita silang dugo sa lupa at may nahulog na hikaw. Sa gilid ng ilog ay may markang parang pinagkaladkaran ng kung ano. Leo! Sigaw ni Clara. Naghanap sila buong araw. Walang sagot. Walang nakitang katawan. Pagbalik nila, nakita nilang naangiti lang si Tatay Manong. Huwag kayong lumabas paggabi. Baka mapaano kayo niyan. Lumalim ang gabi. Napilitan silang magsiksikan ulit sa kubo. Pero sa pagkakataong yon, ay nagtakda na sila ng bantay. Si Dali at Tony, ang unang magbabantay. Si Gabriel naman, sa sobrang kaba ay inipit na sa palad ang pendant na laging suot. Isang lumang kwintas mula pa sa lolo niya. Nang 2:00 ng umaga, may narinig si Gabriel na tunog ng pagaspas. Tila mabibigat na hakbang. Tumayo siya at pagsilip niya sa bintana, nakita niya si Janine na kinakaladkad sa dilim. Sumisigaw yun, ngunit tinakpan ng nilalang ng kamay na may matutulis na kuko ang bibig nito. Mabilis siyang lumabas. Sinundan siya ni Erin at Marco. Ngunit nang marating nila ang pinanggagalingan ng sigaw, nakita nilang duguan na ang lupa. Walang katawan. Sa tabi nito,
may nabaling sanga ng puno at kapirasong damit ni Janine. "Tama na to," sabi ni Marco, nanginginig. "Kailangan na nating umalis." Ngunit pagbalik nila sa kubo, nakita nilang bukas ang pinto. Si Jojo ay wala na rin. Sa loob, si Clara ay nanginginig habang yakap-yakap si Hana. "Hindi ko na siya nasagip," bulong ni Clara. "May dumagit sa kanya eh. Mabilis. Parang hayop pero parang tao rin." Doon na nagsimulang sumigaw si Gabriel. Hinampas niya ang pader. "Mga hayop sila!" Habang umiiyak si Erin, bumulong siya kay Gabriel. "Naalala mo ba yung sabi ng lolo mo tungkol sa mga kagaya nito?" At doon, biglang nagliwanag ang pendant. Umiinit. Napaso si Gabriel. Nang buksan niya ito, may sumiksik sa kanyang dibdib. Isang sinag na pulang liwanag. At biglang nanigas ang balat niya. Tila kinapitan ng isang makapal na kalasag. Nagising ang mutya ng goma. Ang gabi ay patuloy na lumalalim. Ang buong baryo ay tahimik. Ngunit hindi katahimikang nakakapanatag. Ito'y katahimikang bago ang paninibasib. Nagtitipon ng mga natitirang turista sa gitna ng kanilang kubo. Umiiyak si Clara. Naninigluhod si Tony sa isang lumang santo. At si Marco'y patuloy na nililibot ng tingin ng paligid habang bitbit ang kutsilyong nakuha niya sa kusina. Habang nakaupo sa isang sulok, si Gabriel ay nakakuyom ang kamao. Ang balat niya'y tila naging maapal at makintab, parang goma, ngunit hindi malambot. Isa itong kakaibang puwersa na sumibol sa kanyang katawan. "Nararamdaman ko, hindi ako ordinaryo," bulong niya. Biglang nagkalampagan ng mga bubong, kasabay ng pagliliparan ng mga kahoy at pawid. 3 nilalang ang pumasok. Mabalahibo, may matutulis na mga kuko. Kumikinang ang dilaw na mata. Sumisigaw si Hana habang kinakaladkad palabas ng isa sa mga halimaw. Ngunit bago ito makalayo, tumalon si Gabriela. Hindi alam kung anong lakas ang nagtulak sa kanya at inundaya ng sanga ng puno ang batok ng aswang. Tumagos ang sanga sa ulo ng halimaw. Nagliyab yun ng isay at unti-unting nasunog tulad ng tuyong dahon. Napatingin ang 2 aswang. Napatingin sila sa kanya. Tila may pagkilala ng takot. "Manunugis!" sigaw ng isa. May dugo siyang manunugis!" Sumugod ang isa. Mabilis at mabangis. Ngunit sinalubong lang yun ni Gabriel. Tinadyakan niya ito at sinaksak sa tagiliran. Dahil sa nasaksihan ng pangatlong aswang, ay hindi siya nito inatake. Sa halip ay tumalon ito sa bubungan at mabilis na tumakas. "Huwag kayong lalabas," utos ni Gabriel. "Huwag kayong maghihiwa-hiwalay." Pero huli na, nawawala na rin si Dale. Habang umaga pa at hindi pa kalat ang dilim, sinuyod nila ang baryo. May ilog sa likod ng mga bahay at isang balon sa gitna ng plaza. Si Dale, ayon kay Tony, ay lumabas para umihi at hindi na nakabalik. "Dito siya huling nakita," sabi ni Marco habang sumisilip sa balon. "Bakit amoy bulok?" Inilawan ni Gabriel gamit ang flashlight. Hindi tubig ang nasa ilalim, kundi mga buto, bungo, binti, at kamay ng tao. Isang hukay ng mga bangkay, parang imbakan. "Diyos ko!" bulalas ni Bea. "Totoo ba to?" At sa dulo ng mga buto, may isang katawan na gutay-gutay na, nakasuot ng damit na kagaya ng suot ni Dale. May biglang humila kay Tony, papalapit sa bungad. Isang kamay na may balahibot, may matutulis na mga kuko.
Napasigaw habang bumabagsak sa kailaliman ng balon. Hindi na siya nakita pang muli. Si Gabriel ay lalong nagiging matatag sa kabila ng mga nangyayari. Habang dumarami ang malabangungot na pagkawala ng mga kasama niya, ay mas lalong tumitindi ang paningin niya. Nakikita niya kahit sa dilim. Naaamoy niya ang mga nilalang. Nararamdaman niya ang paglapit ng mga panganib. Isang gabi, habang nagpapahinga ang grupo, nilapitan siya ni Erin. "Bakit parang alam mo ang mga ginagawa mo?" tanong nito. "Gab, sino ka ba talaga?" At doon niya ibinunyag ang lahat, ang pagkabata, ang gabing inatake ang bahay nila ng mga aswang, ang lolo niyang si matandang Elias, ang kilalang manunugis na naglagay ng mutya sa dibdib ni Gabriela matapos pumatay ng isang aswang sa harap niya, at kung paanong nilamon ng halimaw ang nobya niya noon habang wala siyang magawa. "Hindi na mauulit na mamamatayan ako ng minamahal," bulong niya. Ngunit hindi pa man tuluyang natatapos ang gabi. Isang pangyayari ang naganap. Isang malabangungot na ayaw nang maranasan ni Gabriel kailanman. Tumakbo sila palabas. Sa may ilog, nakita nila si Erin, duguan, hawak ng isang dambuhalang nilalang. Higit na mas malaki kaysa sa mga naunang sumalakay. Makapalang balahibo, ang matay pula at may sungay sa noo. "Siya ba ang pinuno?" tanong ni Gabriel sa sarili. Habang lumalapit siya, sinigawan siya ni Erin. "Gabriel, mahal kita." At sinabunutan siya ng halimaw sa harap niya. Sa eksenang minsan na niyang naranasan, nakita niyang nilapa si Erin. Una ay ang braso, tapos leeg. Walang nagawa si Gabriel kundi ang sumigaw habang umiilaw ang kanyang balat. Tumalon siya, sinaksak ang aswang ng sanga ng punong hawak niya. Ngunit matigas ang balat nito. Hindi agad tumagos. Napunit ang balikat ni Gabriel sa isang pagtusok ng kuko nito. Subalit tila nasunog na goma ang tumatakip sa tinamo niyang pinsala hanggang sa maghilom yun. Ngunit sa ikalawang suntok, itinarak niya ang sanga sa mismong lalamunan ng halimaw. Sa wakas, umatungal yun ng ubod ng lakas. Hindi huminto si Gabriel. Pinutol nito ang isang kamay ng aswang at iyon ang ginamit para itarak yun ng itarak sa dibdib at sikmura ng aswang. Ngunit huli na, hindi na humihinga si Erin at ang mutya niya ay nagliyab ng mas matindi sa gabing iyon. Sa gitna ng gabi matapos ang pagkamatay ni Erin, nagtipon ng mga natitirang turista sa kubo. 6 na lang sila. Si Gabriel, Clara, Marco, Bea, Hana at Arman. Lahat ay halos hindi makapagsalita. Nanginginig, umiiyak. Si Gabriel lang ang tahimik, nakaupo sa isang sulok, hawak ang sanga ng puno, at pinipilit lunukin ang kirot ng muling pagkabigo at galit. Sa labas, may mabigat na yabag. Hindi tulad ng mga naunang pag-atake. Ito ay mabagal, mabigat, parang dambuhalang nilalang ang paparating. Isa-isang namatay ang mga ilaw sa baryo. Umilaw ang mga mata ni Gabriel. Naramdaman niyang papalapit na ito. "Siya na yun," bulong niya, "si Baryog." Lumabas siya sa kubo. Ang mga kasama niya ay nagsisigawan na sa takot. Ngunit hindi na siya pinigil. Sa gitna ng plaza ng baryo, mula sa anino ng mga puno, lumitaw ang halimaw. Si Baryog, ang pinuno ng mga aswang. Malaki ang katawan, mukhang paniki, may sungay, may 2 bunganga, isa sa muka at isa sa tiyan. Ang mata niya'y itim na parang walang emosyon. Ang hininga niya ay amoy bangkay. "Gabriel!" sambit ni Baryog gamit ang isang tinig na matagal nang inilibing. "Ikaw pala ang apo ni Elias." Naggulat si Gabriel.
kilala mo ang lolo ko? Tama, ako ang pumatay sa kanya. Isa siyang salot sa amin. At ngayon, ikaw na pala ang tagapagmana niya. Mabilis ang laban. Sumugod si Baryog. Napalipad si Gabriel sa unang suntok. Tumama sa puno. Ngunit hindi siya nasaktan. Salamat sa kanyang balat na gawa sa goma. Binalikan niya ito. Iwinasiwas ang sanga. Tinamaan si Baryog sa mata. Sumigaw yon. Isang alulong na yumanig sa buong baryo. Ang mga aswang ay nagsilabasan mula sa mga kubo. Nagkalat sa paligid. Ngunit hindi makalapit kay Gabriel. Isa pang atake. Kinagat si Gabriel sa balikat. Pero hindi tumagos yun. At sa puntong yun, inundayan niya ng sanga ang bunganga sa tiyan ni Baryog. Umatungal muli ng napakalakas ang halimaw. Parang dumadagundong na kulog at kidlat yun sa buong baryo. At mula sa sangang nakatarak sa bunganga sa sikmura ng aswang, ay tila may mainit na gomang nalulusaw at umuusok. Nagsimulang magningas ang apoy noon. Nagliyabang buong katawan ng nilalang. Tumalon si Gabriel palayo. At sa huling sulyap niya, nakita niyang nahati sa dalawa ang katawan ng halimaw. Nag-aalab sa apoy, nadulot ng mutya ng goma. Matapos ang pagkamatay ni Baryog, dumilim ang langit. Hindi ordinaryong kadiliman. Ito'y parang kaluluwang nanunumbalik sa huling paghihingalo. Isang babae ang lumitaw sa gitna ng plaza. Payat, kulubot, duguan ang muka. Ako si Manang Agra, ang tagapangalaga ng sumpa. Wika nito. Ang mutya ng goma ay hindi regalo. Ito'y isang sumpa. Habang suot mo ito, hindi ka tatablan ng pangil. Ngunit bawat isa sa paligid mo ay mamamatay. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Anong ibig mong sabihin? Isa kang manunugis. Oo, pero isa kang salot sa sarili mong mga mahal sa buhay. Bawat muling pagising ng mutya ay buhay ng mga tao sa paligid mo ang mawawala. Bumigat ang loob ni Gabriel. Naalala niya si Erin, si Dale, si Janine, si Jojo, si Tony, si Leo. Lahat sila'y patay na at siya lang ang natirang buhay. Bakit mo pa ito binunyag ngayon? Dahil pinatay mo ang pinuno. Ngayon, ikaw na ang tagabantay ng baryong ito. Buhay ka nga, pero mag-isa ka na lang. Umatras ang babae at naging alikabok. Hindi na makakabalik pa si Gabriel sa dati. Alam niya yon. Tila nilamon na ng mutya ang kanyang pagkatao. Ang baryo'y unti-unting nauupos. Wala nang mga bata. Wala nang matatanda. Ang mga natitirang aswang ay nagkubli. Natakot na sa kanya. Dala ang isang sulo. Pinuntahan niya ang mga kubo isa-isa. Sinalaban niya ang mga bahay. Isa pa at isa pa. Habang sumisigaw ng, ito ang kabayaran ng mga kasamaan ninyo. Habang lumiliyab ang baryo, naaalala niya ang mga tawa ng kaibigan. Si Erin na palaging nagpapatawa. Si Marco na galit pero matapang. Si Tony na napakaingay. Lahat ng kanilang alaala ay unti-unting natabunan ng abo. Sa gitna ng nag-aalab na apoy, nakatayo si Gabriel. Tulad ng isang multo. Ang balat niya'y goma. Kumikintab sa liwanag ng apoy. Kinabukasan, sumikat ang araw sa kauna-unahang pagkakataon sa baryong yon. Naglakad si Gabriel palabas ng kagubatan. Dala ang sanga ng puno, duguan at punit-punit na damit. Ang mga natitirang aswang ay hindi siya hinabol. Isa-isa silang nagsitago sa mga kuweba at kasukalan at sa ilalim din ng lupa dahil sa matinding takot. Sa paglalakad, may isang batang aswang ang lumapit sa kanya. Iyak ng iyak. Mukha itong tao, ngunit dilaw ang mga mata.
Hindi ko sila pinatay, sabi ng bata. Kumakain lang kami dahil kailangan po. Tumingin si Gabriel sa kanya. Bata ka pa, pwede ka pang mamili. Iniabot niya ang mutya, ngunit tinanggihan ito ng bata. Mas gusto ko po ang sinag ng araw. Mas gusto ko pong maging normal. Gusto ko pong maging tao. At tuluyan ng nilisan ni Gabriel ang baryo. Siya na lamang ang natira. Ang bagong manunugis. At sa kanyang dibdib, patuloy na kumikislap ang mutya ng goma na parang nagpapahiwatig na may susunod pang laban sa dulo ng daan.